إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sahlan wa sahlan wa marhaban fi darsi as-su'ala wal jawaba. Welcome sa paksa nating sa araw na ito pahinggil sa question and answer. So mayroong mga katanungan madalas ang mga kamusliman na kung saan nais nilang malaman ang katugunan. So sa programang ito ay kasama rito ang binibigyan nating tugon. Ang kadalasang katanungan ng kamusliman upang sa ganun ay maisambulat natin ito sa ating mga kapatiran saan man sulok ng mundo ay maipabatid at makaabot sa kanya ang isang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Sa araw na ito, ang unang katanungan ay ano ang pasya sa isang musafir na sumalis sa sala ng jamaa ng walang wudu? So, ang tanong ay, ano ang pasya ng ating Sharia sa isang taong musafir, ibig sabihin manlalakbay? Kung siya ay sumama sa isang jamaa, na ibig sabihin jamaa ito na kung saan dito na mamalagi ang mga nasasalanto sa lugar na ito, na siya ay musafir at dayuhan dito naman sa lugar na ito, at siya ay ma'mum, ibig sabihin ng katanungan. So, ano raw ang hatol sa kanya na isang musafir na sumama sa jamaang sala kung saan ang jamaang salang ito ay ang imam ay hindi musafir kundi nakatalaga ito sa isang masjid na yaon. So ayon sa Sharia, kapag ang isang manlalakbay ay nagsala ng jamaa sa isang residente at siya ay sumama sa isang linya na kung saan wala itong wudu ang musafir na ito, ang kanyang sala ay hindi tanggap. Either na ito ay naalala niya ito habang nagsasala o pagkatapos ng sala, sapagkat ang sala na walang wudu ay hindi tanggap. So ibig sabihin ang sala ng isang musafir na sumama ito kung saan sa isang jamaa ng residente, ang kanyang sala ay hindi tanggap. Ngunit kung siya ay kasama sa linya, kasama siya sa linya na mayroon siyang wudu, ngunit habang siya ay nagsasala, ang kanyang wudu ay nasira sanhi halimbawa ng paglabas ng hangin sa ating palikuran. Halimbawa, sa ganito ay uulitin niya ang kanyang wudu. At muli, kapag hindi niya naabutan ang sala, tapos na ang mga kasamahan niya sa pagsasala, siya ay magsasagawa ng sala ng 4 na rakat. Bagamat siya ay musafir, dahil link na siya doon sa jamaa kanina, so siya kapag nagbalik ay wala na ang kanyang kasama at nakapagtaslim na, magsalat siya ng 4 na rakat. Ang dahilan dahil siya ay link na sa jamaang yaon. So ang reward niya sa sala niya ay jamaa na. So gagawin niya ang 4 na rakat, bagamat siya musafir at nag-iisa, ay gawin niya ang 4 na rakat sapagkat siya ay sumama sa linya na mayroong siyang wudu, no? Mayroon siyang wudu na may ugnayan na sa imam. Hindi katulad ng kanina na wala siyang wudu, then ang kanyang sala hindi tanggap at either na naisip niya ito, naalala niya, nagsasalaw tapos ng sala. Kung sakali naman siya ay nagwudu, then nagbalik siya, wala siyang wudu kanina, sumama siya, then siya ay nagwudu, pagbalik niya, tapos na ang jamaa, so sa ganito ay maaari niyang gawin ang 2 rakats bilang musafir. Sapagkat ang dahilan siya ay sumama sa isang jamaa na hindi siya link doon sapagkat wala siyang wudu.
Hindi katulad ng pangalawang bagay na ito, na sumama siya sa imam na mayroon siyang wudu at nasira ang wudu niya, siya ay mag-wudu pagbalik niya, tapos na ang jamaa. Then sa ganito ay nararapat siya ay magsala ng 4 na rakats sapagkat siya ay link na doon sa jamaang yaon. Another question, ano ang dapat gawin ng isang taong Muslim kapag siya ay daiya? Siya ay nagpapalaganap ng da'wa sa mga tao upang akayin sila na akayin sa tamang pagsamba ang Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. Either na ito ay Muslim ang kanyang tinuturuan na akay sa pagsamba sa matuwid na landas, o either na ito ay mga hindi mananampalataya upang manambalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang unang dapat gawin ng isang Muslim na kung saan kapag siya ay daiya, kinakailangan siya ay sinseridad sa kanyang gagawin. No? Sincerity siya sa kanyang sarili na siya ay magdadaiya o magpapaabot ng mga katuruan upang sambahin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang unang dapat gawin ng isang daiya, siya ay sinseridad sa kanyang mga ginagawa. Pangalawa, siya ay nararapat na mayroon siyang knowledge, mayroon siyang kaalaman hinggil sa bagay na ito. Sapagkat hindi maaaring magdaiya ang taong walang nalalaman, sapagkat maaaring maligaw ang kanyang tuturuan at hindi niya maakay ang mga tao sa tamang pagsamba sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat mayroon kang kaalaman, tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 12 verse 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ipagbadya mo, ito ang aking daan. Ako ay nag-aanyaya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagsasagawa ng da'wa, imbitasyon para sa kapakanan ng Panginoon Subhanahu wa Ta'ala ng may tiyak na karunungan, at ako at ang sino mang sumunod sa akin. Siya ay nagdadawa para sa kapakanan ni Allah ng may tiyak na karunungan. Ako at ang sino mang sumunod sa akin at luwalatin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ako ay hindi kasama sa mga musyrikin, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig at mapaggawa ng kamalian. So dapat mayroon kang knowledge kapag ikaw ay nag-aanyaya, tulad na sabi ng banal na Quran, ipagbadya mo Muhammad, ito'y tinutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikaw ay mag-anyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may tiyak na karunungan. No? Okay. Then kapag ikaw ay nag-aanyaya, ikaw ay gentleness, ikaw ay kindness, ikaw ay understanding. No? Maghanyaya kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Kapag ikaw ay nag-aanyaya, no, kailangan mo ang ganitong sitwasyon. So tulad halimbawa ng sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 3 verse 159. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi So ulitin ko ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. At sa pamagitan nito, at kung ikaw ay naging mabalasik at naging matigas ang puso, sila ay marahil magsilaya sa paligid ninyo. So ibig sabihin,
Kapag ikaw ay daiya, kinakailangan mo ang pagiging maunawahin, pagiging mabaitin. So, kailangan mo ang mga ito. Kapag magiging mapagtimpi, so, ganito dapat ang maging katangian ng isang daiya. Then, ikaw na nagdadaiya, kinakailangan ikaw ay bumabase lamang sa banal na Quran at sa Sunnah. Ibig sabihin, hindi ka lumalabas sa Sharia ng Islam. Ito man ay ijma o qiyas, Sunnah o Quran, kinakailangan naririto palagi ang iyong sinasabi. Bilang daiya, hindi ka nagdadagdag, hindi ka nagbabawas sa katuruan ng Islam. Ganon din ay nararapat mayroon kang mahusay na pamamaraan o mahusay na karunungan sa pagdadaiya upang hindi ka pa makapanakit ng iyong kapwa-tao. No? Sapagkat yan ay ipinagbilin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 16, verse 125, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, anyayahan mo Muhammad, no? Ad'u ila sabili rabbik, anyayahan mo ang sangkatauhan, ibig sabihin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam to tinutukoy sa landas ng iyong Panginoon ng bilhikma. Mayroon kang hikma, karunungan o mahusay na pamamaraan upang hindi ka makapanakit ng iyong kapwa. Baka sakali na makapanakit ka at balikan nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at limbakin nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kailangan mayroon kang sapat na karunungan, mayroon kang mahusay na pamamaraan sa pagsasalita at kilos at galaw natin tulad ng mga propeta. So, ganun din kapag ikaw ay daiya, kinakailangan mo ang good example. Ikaw ay mabuting halimbawa kapag ikaw ay dai. No? Ikaw ay mabuting halimbawa, yung sinasabi mo sa sarili mo, ay ginagawa mo ito. Ipinapakita mo sa mga tao na ito ang ugali ng Islam upang ikaw ay kapani-paniwala. Hindi ka pa man nagsasalita. Kapag ang aral ng Islam ay sinasabuhay mo, ang tao ay naniniwala na sa iyo. Bagamat ayaw nilang pumasok sa Islam, alam nila at kumbinsido sila sa kanilang sarili dahil nakikita nila sa inyo ang katuruan ng Islam sa mga daiya o nagpapahayag sa ating mga kababayan na hindi pa Muslim at mga Muslim nating mga kapatid sa pananampalataya. Bagamat nakikita nila ang aral sa pananampalataya Islam, hindi pa kayo nagsasalita ay kapanipaniwala na kayo. Bagamat ang hindi mananampalataya ay magsipasok sa Islam, ngunit kumbinsido sila na ikaw, ang dala mong relihiyon ay tama tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ayaw pumasok sa Islam noon ang mga hindi nananampalataya, ngunit naniniwala sila na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay taong hindi sinungaling. Ang katotohanan, mayroon silang doubt sa kanilang sarili na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang daladala ay totoo sapagkat siya hindi taong sinungaling. Kilala nila siya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang dahiya, kinakailangan natin na gawin natin sa ating sarili ang ating mga sinasabi. Sapagkat mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ayaw niya sa ating sarili na kung saan tayo ay nagpapahayag na hindi naman natin ito ginagawa sa ating mga sarili. Tulad halimbawa ng kanyang sinabi sa banal na Quran, sa chapter 2 verse 44, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, atamuruna an-nasi bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ipinag-uutos ba ninyo sa tao ang mabuti, albir, masunurin, mabait, kabanalan, pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, gayong kayo sa inyong sarili ay nakalimot, bagamat kayo nagbabasa ng kasulatan tulad ng mga Hudyo nagbabasa ng Torah. Hindi nila ginagawa ang nakasulat sa Torah at ipinangangaral, ngunit hindi nila ito ginagawa. So ayaw ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nagiging daiya at nagsasalita, nangangaral, ngunit ang mga sinasabi natin ito ay hindi nakikita sa atin, unang-una ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng mga tao ang aral ng Islam. Nang dahil dito, kapag hindi nakikita sa iyo ang aral ng Islam, bagamat ang tao ay naniniwala ng Islam ay totoo, kapag ikaw ay nasasalita sa kanila, hindi na sila naniniwala. Lalo na kapag hindi ka pa nagsasalita, lalo silang hindi maniniwala. At kapag nagsalita sila, hindi mo rin sila basta mapaniniwala sapagkat ikaw ang taong hindi ka panipaniwala na isang daiya. Kapag ang isang aral ng Islam na tinuturo mo, ngunit nakita nila sa iyo na ito'y salungat, hindi ka nila paniniwalaan.
So kailangan gawin mo muna sa iyong sarili kung ano ang iyong sinasabi. Sapagkat mayroon din sinabi Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 61 verse 2 hanggang 3. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la ta'malun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la ta'malun. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng hindi nyo ginagawa? Hindi nyo ba alam na kinapupuotan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsasalita ng mga bagay na hindi naman ninyo tinutupad o mga ginagawa? So isa pa sa daiya, kinakailangan siya ay mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siya dapat takot sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi siya magdagdag sa kanyang mga sinasabi at hindi siya magpahanga, hindi siya maging hambug at mayabang at maging palalo sa kanyang pagdadai at makipagtalo upang manalo lamang. So kailangan sinseridad siya at siya ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa niya lamang ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa Allah ang pag-guide, ang sa atin ay ang pagbibigay lamang mula sa patnubay na aral ng Islam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat mayroon tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yaong wala tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging isang nangangaral o nagdadaiya tayo, ngunit wala tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong resulta? Gagawin natin ang lahat ng bagay na ipinagbabawal ng subhanahu wa ta'ala nang walang alinlangan sa ating sarili sapagkat wala tayong takot sa Allah. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ang isang daiya hindi pinapaniwalaan ng tao sanhi ng kanyang sariling gawa, kung anong kanyang sinasabi, salungat sa kanya itong ginagawa sanhi ng walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang daiya, dapat siya ay aktibo sa pagdadaiya, pagdadakwa. Aktibo siya kung saan ginawa niya ang bagay na ito only to please the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong ginagawa niya ito bilang lillah. Ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lahat ng kanyang ginagawa. Out of course, hindi siya dapat mahiya kapag ikaw ay nagdadakwa, hindi mo dapat itong kahiya. Dapat kang maging proud sapagkat ikaw ay isang lingkod at alipin ng dakilang manlilikha na akayin mo ang mga naliligaw na mga Muslim at hindi mananampalataya sa tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga propeta. At of course, bilang huli na maipapayo natin sa mga daiya, kinakailangan tayo ay mayroong sabar. Mayroon tayong sabar tulad ng lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao upang akayin ng mga tao habang sila ay nagiging mapagtimpi. Chapter 32 verse 24. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. At aming hinirab mula sa kanila ang mga pinuno, nagbibigay sa kanila ng patnubay, ibig sabihin mga propeta, ayon sa aming pag-uutos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang sila ay nagtitimpi o nagtsatsaga at patuloy na nanampalataya sa aming mga ayat. So ito ang maipapayo natin sa mga daiya natin na dapat na kanilang gawin, ang kanilang dapat maging kaugalian sa kanilang sarili bilang daiya. Another question, maari bang palitan ang layunin o niya sa panahong nagsasala? So maaari tayong magpalit ng niya habang nagsasala tayo ng obligadong sala o ito man ay voluntaryong sala, ngunit mayroong hindi maaari. So I think isa lamang ang pwedeng palitan natin, ang ating niya kapag tayo ay nagsasala, and the rest hindi na maaaring palitan. So una, mayroong general to particular, no? Mayroong general na at particular. Sa pagpalit ng layunin sa panahong nagsasala, ang general to particular ay hindi mo maaari itong pagpalitan. Halimbawa, ang Fajr. Habang ginagawa mo ang Fajr, dalawa itong rakat. General, ibig sabihin sunnah. Particular, it's mean obligatory. Sala. Sunnah sala, sunnah na sala, o fard na sala. So general, pangkahalatan itong sunnah, hindi mo maaring palitan ang niya mo na gawin mo na itong particular o sala, obligatory o fard. Like for example, ang Fajr. Ang Fajr ay mayroong dalawang rakat na sunnah. Mayroon din siyang dalawang rakat na fard. So abang nagsasagawa ka ng sunnah,
ay linalayon mo na ang sunnang ito, ay palitan mo na ng dalawang habang nagsasala ka na, nagtakbir ka na, takbiratul ihram. Then gusto mong palitan ang niya mo habang nasa loob ka ng sala, na gawin na ito ng dalawang sala ng Fajr. General, gawin mo ng particular o fard ng sala ng Fajr. Ito ay hindi maaaring palitan dito ang iyong layunin. Hindi mo pwedeng palitan ang general to particular. Ibig sabihin, sunnah, gawin mo itong fard habang ginagawa mo ang sala. Number 2, ang particular, ang general to general. No? General, ibig sabihin, nagsasagawa ka halimbawa, nagsasala ka halimbawa ng asar. See? So, ang asar mo, abang sinasagawa mo ang asar, particular to particular. Ang pangalawa ay particular to particular. Ibig sabihin, fard to fard. Obligatory prayer. Gawin mo na isa pang obligatory prayer ang layunin mo. Ibahin mo abang nagsasala ka. Like for example, nagsasala ka ng asar time. Pagkatakbiratul ihram mo, nag-umpisa ka, naalala mo ngayon na hindi ka pa pala nag-zuhur. So, particular din yun. Itong pareho. So, dito, ang asar mo, sabihin mo sarili mo, layunin mong palitan ito ng zuhur. So, ito ay hindi mo maaaring gawin. Ang sala mo ay asar. Ngunit naalala mong hindi ka pa nagsala ng zuhur, gawin mong sunnah ang iyong salang asar, at pagkatapos gawin mong zuhur, at gawin mo ang asar sapagkat ang sala ay arrangement ito. Hindi po pwedeng tatalong ka sa isa at babalikan mo ang isa. So, arrangement ang sala. So, ito ay katulad din sa mga voluntaryong sala, ang mauuwi sa iyong salang asar. Iniya mo na ito ay maging voluntaryong asar. So, pwede bang palitan? Pwede bang palitan ang particular to general? Ibig sabihin, nagsasala akong asar, gawin ko itong sunnah. Ito ang tama. Ito ang tama na maaari mong palitan ang iyong layunin. Kung ang ginagawa mo ay fard, then palitan mo ng sunnah, ito ay pupwede. Ngunit ang sunnah gawin mong fard, hindi pwede. Ang fard gawin mong isang pang-fard, hindi po pwede. Ngunit ang fard ay gawin mong sunnah, ito ay pupwede mong palitan ang iyong layunin. Ibig sabihin, particular to general, ito ay tama kung mayroong pa ring natitirang oras. Para sa susunod na sila, ito ay walang masama kung ito ay iyong gagawin. Like for example, habang ikaw ay nagsasala ng fard, gusto mong palitan ng sunnah ang iyong sala dahil mayroong dumating na isang maraming mga kapatid, magsasala ng jamaa. So, pwede mong palitan ang iyong niya na gawin mong sunnah ito o voluntaryong sala, then sumama ka sa kanilang jamaa upang sa ganun ay malaki ang reward. Okay? So, yan ang maaari. So, maaari natin gawin. Ang fard ay palitan natin ng niya na maging sunnah. Kung kaya kapag ikaw ay asar na alala mo, hindi ka pa nagduhur, then palitan mo ito ng sunnah, then magduhur ka, then mag-asar ka. See? Huwag mong gawin mag-asar ka, then magduhur ka. Walang sala na ganitong tatalon ka sa isang sala, then babalikan mo ang duhur. Okay? Another question. Ano ang kahusayan ng sala? Bakit ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa lahat ng uri ng pagsamba sa pananampalatayang Islam? Una sa lahat, ang sala ay naglalayo ito sa gawaing pasya. Ibig sabihin, kasuklam-suklam o kahiya-hiya na gawain. At ito ay naglalayo sa gawaing mungkar. Ibig sabihin, mga gawaing major shirk o masasamang gawa o mga shirk. Yan ang unang kahusayan ng sala. Kung bakit siya ang pinakamataas na uri ng lahat ng ibadah sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, ito ang sala ang pinakamagaling sa lahat pagkatapos ng pagsasaksi. Gaya ng sinabi ni Ibn Mas'ud,
radiyallahu ta'ala nagsabi na tinanong ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang pinakamagaling na gawa sa pananampalatayang Islam? Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sala sa takdang oras. Tapos maging masunod sa magulang at pakikibaka sa landas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ang kahusayan ng sala. Ang sala ang siyang lumilinis sa kasalanan ng isang Muslim. Parang ilog ito, na kung saan 5 beses ka maligo, walang duming natitira sa iyo. Ganito rin ang sala. Kahalintulad dito ng 5 beses na pagligo mo sa isang ilog, mayroon pa kayang duming matitira sa iyo? Ganito ang sala. Sa loob ng 5 sala, sa bawat sala mo, ang nagagawa mong kasalanan bago sala, nawawala pagdating mong magsala ulit. So linilinis niya ang lahat ng ating nagagawang mali. Ganito ito kahusay ang sala. Ito rin sala na ito ang pambayad natin sa ating mga kasalanan. Na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang 5 sala at ang salatul jumaa. Ang 5 sala, 5 times pray a day, at salatul jumaa when the Friday is come, ay pambayad sa kasalanang nagawa natin sa nakaraan kung iiwasan niya ang major sin. So ito ay pambayad sa kasalanan natin sa loob ng 1 linggo. Ang Jumaa prayer at ang sala sa bawat sala ay pambayad natin hanggat iniiwasan natin ang major sin. So ganun din ang sala. Ang sala ay liwanag sa mundong ito at sa kabilang buhay. Na sinabi ni Abdullah bin Ammar, sinabi ng sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang pinapanatili niya ang sala sa kanya, ito ay liwanag, ebidensya, tagapagligtas o pantubos sa araw ng paghukom. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ahmad rahimullah. So, sinabi din ni Buraida mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, magbigay ng magandang balita sa kanila na naglalakad sa dilim patungo sa masjid. Sa kanila ang perpektong liwanag sa kabilang buhay. Ayon kay Sheikh Albani rahimullah, ang mga ito ay mga autentiko sapagkat ang mga ito ay sinusuportahan pa ng malalakas na iba pang mga hadith. So ito ang liwanag sa mundong ito at sa kabilang buhay sa atin, ang sala. Ganon din sa pamamagitan ng sala, mga brother and sister, inaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa mataas na kalagayan at binubura nito ang kasalanan ng mga Muslim ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang Muslim ang nagpatira pa sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi iaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong antas at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na buburahin niya ang inyong mga kasalanan. Isa rin sa kahusayan ng sala, ito ang dahilan upang makapasok tayo sa paraiso at makasama ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith mula kay Rabi'a bin Ka'b al-Aslami, nagsabi, kasama ko ang sugo isang gabi. Ako ay nagdala sa kanya ng tubig upang magwudu at anumang kailangan niya. Sa ganito ang sugo ay nagtanong at nagsabi sa akin, Kalb, magtanong ka kahit anong bagay o humiling ka kahit anong bagay. Ako ay nagsabi na sana ako ay makasama mo sa paraiso, ang Kalb radhiyallahu. Ang sugo ay nagsabi sallallahu alaihi wasallam, wala nang iba pa. Ang sabi ng sugo, Kalb, ako ay nagsabi, wala nang iba pa o sugo ng Allah. Ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, kung gayon, tulungan mo ako upang makamit natin ito para sa iyo sa pamamagitan ng maging matintimang ka sa iyong sarili sa pagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sa pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang kahusayan ng sala, paglalakad upang maisagawa ang sala. Ito ay mula sa hadith kay Abu Hurairah. Kung babalikan natin ang hadith number 6, mula kay Abu Hurairah, inaangat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? At naglalakad tayo sa kadiliman, kapag tayo ay naglalakad sa kadiliman patungo sa ating masjid, no? Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
sa kanila ang perpektong liwanag sa kabilang buhay. So sa pamamagitan ng paglalakad upang maisagawa lamang ang sala, napakaraming reward ang naibibigay sa atin. Binibigyan din tayo sa bawat hakbang ng kanan at kaliwang paa natin, nabigyan tayo ng reward na linisin ang kasalanan at dagdagan ng mabuting gawa. Ang ating talaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagdarasal patungong paglalakad sa ating mga masjid. Isang kahusayan ng sala na iba't ibang bahagi ng gantimpala ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kapag tayo ay nagdarasal o papunta at patungo pa lamang sa ating pagdarasal, mayroon na tayong iba't ibang reward na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghahanda para sa kanya na tumutungo sa masjid sa bawat umaga at sa hapon ng isang marangal na lugar sa paraiso. Halimbawa, ikaw ay pumunta ng masjid, then umuwi ka, naglalakad ka patungo masjid o sakay ka pabalik-balik ng bahay masjid, then ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay maghahanda sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hapon at umaga ng isang paghahanda para sa kanya na isang taong tumutungo sa masjid, pabalik sa bahay, tumutungo sa masjid, ay maghahanda Allah subhanahu wa ta'ala ng isang marangal na lugar para sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Muslim nito. Isa pang kahusayan ng sala, sa dalawang pagitan ng sala, ang kasalanan ay pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi natin kanina yan. Sinabi din ni Uthman, na narrates ito ni Muslim radhiyallahu anhu, nagsabi, narinig ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang Muslim na ginampanan niya ng mabuti ang kanyang wudu at siya'y nagsala na hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng sala. No? So, ibig sabihin, ito'y sunnah, maghalimbawa, magdalawang rakat ka pagkatapos mong magwudu, walang kasalanan na hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ay pambayad ng kasalanan. Walang sino mang Muslim na ginampanan niyang mabuti ang wudu at siya'y nagtungo sa sala nang may kababaang loob at gawin niya ang ruku na hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat iniiwasan niya ang malaking kasalanan. Isa rin sa kahusayan ng sala, ang mga anghel ay gumagawa ng salat para sa kanya. Nagsasalat sa atin ang mga Muslim. No? Ganon din, hanggang sa ito ay manatili sa kanyang lugar. Halimbawa, tayo tapos na sa nagsasala, naghihintay pa tayo ng isang sala para sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawin natin ito. Habang naghihintay tayo ay consider na itong sala, ang ating paghihintay na sala, hanggat nasa kalagayan tayo ng ating mga wudu o hindi tayo lalabas ng ating mga masjid. Mayroon ding sala na tinatawag itong ribat habang hinihintay mo ito. Ang ribat ito'y nangahulugang nananatiling alerto ka at pagmamaman sa posiblong pagsalakay ng mga kalaban, ganon din sa alerto ka sa pagmamanman ng susunod na gawaing ibadah tulad ng sala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa hadith ni Muslim at Nasai, mula kay Abu Hurairah, ang sugo ay nagsabi, nais mo bang sabihin ko sa iyo ang isang gawain kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin ang kasalanan at saan ang Allah subhanahu wa ta'ala itataas ang iyong antas? Isagawa ng mabuti ang wudu at maglakad tungo sa masjid at hintayin ang susunod na sala. Pagkatapos ng naunang sala, ito ay ribat, ito ay ribat, ito ay ribat. Ang isang araw na ribat sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mainam pa sa higit pa na mainam sa nilalaman ng mundong ito. Anong Bukhari? Mula ito sa Sahih Bukhari. Mula kay Sahal bin Sa'ad, at ito ay sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula naman kay Salman al-Fasri ay nagsabi, ang sugo ay nagsabi, ang ribat para sa isang araw at isang gabi ay higit na mainam sa pag-aayuno ng isang buwan at sala sa hating gabi. Ibig sabihin, kapag nagsala kang maghrib halimbawa, then nananatili ka doon, iniintay mo ang isya, ito ay ribat, kahalintulad nito ang mga gantimpala ng isang taong nagsasagawa ng ribat. At ito ay tinutukoy ito sa ating mga pagdarasal. Ang gantimpala na nagpupunta sa sala sa masjid ay katulad din ng gantimpala na nagsasagawa ng Hajj. See? Ganito kahusay ang sala. Ayon kay Abu Umamah radhiyallahu anhu, na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi sallallahu alaihi wasallam, ang sino man may layuning pumunta ng masjid habang siya ay nasa kalagayang wudu, ang kanyang gantimpala ay katumbas ng Hajj na siya ay nasa kalagayan ng ihram. See? Mula kay Abu Dawud, mula kay Abu Hurairah, na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsagawa ng mabuting wudu at
may layuning siyang isagawa ang sala sa masjid, ngunit nakita niya na tapos na ang mga tao na nagsala, ang Allah ay magbibigay sa kanya ng gantimpala, katumbas ng gantimpala ng mga nauna sa kanya na nagsala. See, kahit nahuli ka, kung layunin mo ay sa masjid ka magsala, ang sala ng mga nauna sa iyo ay katumbas ng iyong sala. Mula naman kay Abu Hurairah bilang kahusayan pa ng sala, ang sugo ay nagsabi, ang sino man sa inyo ang sagawa ang wudu sa bahay na mahinusay at magtungo sa masjid, sa makatwid siya ay nasa kalagayang sala hanggang siya ay magbabalik sa kanyang tahanan. Mula naman kay Anas radhiyallahu an, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, ang sala ng mga muhajahidin ay katumbas ng 1,000,000 sala. At walang hihigit dito maliban ang 2 rakat sa hating gabi o tahajjud time prayer. Ito ay mula kay Abu Ashaykh Ibn Hibban al-Mundiri sa kanyang aklat na Taibun wa Tahrim. So, ibig sabihin, ang sala naman ito, sa gabing ito, ang tahajjud, ang sala ng mujahidin ay 1,000,000 ang katumbas dito sa bilang. Ngunit walang hihigit dito maliban ang rakat na 2 rakat sa time ng tahajjud sa ating gabi. Halimbawa, nagta-time tahajjud ka 1/3 of the night. Ito ang hihigit sa sala, sa bilang na ito ng sala ng mujahidin, ang 2 rakat lamang ng time ng tahajjud. So, isa itong kahusayan sa sala. At napakarami pa ng kahusayan ng sala, mga brother and sister, na dapat nating pang masaliksik at maalaman, at ilan lamang itong mga sinabi natin. Another question. Ayon po sa Sharia ng Islam, may mga oras na ipinagbabawal ang Allah subhanahu wa ta'ala na sala, tulad halimbawa after Fajr o sunrise, midday, yung sa tanghali, nakaligitnaan ng araw, o after Asr, o kaya naman sunset. Anila, dito po ay ipinagbabawal ang mga oras ng sala. Ano po ang mga excuse na sala na maaring gawin dito? Anila. So, mayroon tayong 2 exemption. Ang unang exemption dito ay yaong fard. Halimbawa, hindi pa tayo nakapagsala ng Asr at dumarating dito ang paglubog ng araw. So, dito ay exempted tayo. Exemption tayo na sagawa natin agad-agad ang Asr na ito, sapagkat ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang sala ay hindi nyo nagawa at agad nyo itong naalala nyo ito, agad-agad ninyo itong isagawa. So, exemption tayo kahit ang araw ay lumulubog na, ang araw na ito, o kaya naman Fajr, hindi pa tayo nakapagsala ng Fajr at lumilitaw ang araw, pasinag naman ang araw, bagamat ito'y forbidden time ng sala, dito ay exemption tayo dahil kinakailangan natin gawin agad ang obligatory prayer na ito. So, ito ang unang exemption. Ang pangalawang exemption ay ang mga sunnah. So, every sunnah na mayroong cause, mayroong sapat na dahilan, ay maaari nating gawin ang sunnah na ito sa mga forbidden time na ito. Like for example, ang pagtatawaf, no? Ang pagtatawaf ay maaari nating isagawa ito, ang pagtatawaf sa Makkah, sa Kaaba, sa forbidden time. Ganun din pag tayo mag-greet ng masjid bago tayo maupo, or istikara after wudu, greet masjid, no? Yung title masjid, or after wudu, after Fajr and Asr. So, kung ano ang mga mayroong dahilan ay maaari natin gawin. Ito man ay after Fajr, halimbawa pumasok tayo ng masjid, so tayo ay mag-greet ng masjid, gusto mo title masjid, pag title masjid ka, or after Asr title masjid, pumunta ka ng Asr sa masjid upang maghintay ng maghrib. So pumunta ka after Fajr sa masjid upang maghintay ng duhur, so maaari ka rin mag-greet. So lahat ng mayroong cause ay maaari nating gawin sa mga forbidden time na ito, maliban lamang kung walang cause, ay ipinagbabawal na ito ay gawin natin. At ito ang malakas na opinion ng ating mga scholars, kaysa sa isang opinion na kung saan walang maaaring gawin, maliban lamang sa fard, kung ito ay hindi pa nasagawa, and the rest hindi na po pwede. Ngunit ang malakas na opinion ay maaari natin gawin ito sa mga forbidden time. At sa muli ay ipagpapatuloy natin sa part 2. At ito ang unang serye ng ating pagpapaliwanag hinggil sa mga katanungan at tinutugon natin sa ating abot na makakaya. Sana'y makatulong ito kahit nakakaunting pakinabang lamang sa ating mga kamusliman. Ngunit ang gantimpala naway ibigay naman sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang malaking kapalit bilang kapakinabangan para sa atin. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.